Dahil sabi ni Kuya Medan, naglista siya, no? Ngayon, ito kung nalista niya na, I think, dalawa o tatlo. Tanong ko ho, dahil ito eternal din, dalawang eternal na attribute. Tapos, ulitin po natin, dalawang eternal na attribute. Dalawang eternal. Ang tanong ko ho, dahil sabi mo kanina, Como ay hindi, sige, confirm na lang natin. Ito po bang dalawang eternal na attribute na ito rin po ba ang Diyos? Yes or no? Oh, magtanong ka saan? Sa termino ng ano? Termino ba ng Biblia ang terminong ginagamit mo? Ay, Kuya naku Wilday. naman, no? Kuya Wilday. Pakituruan nga Tawag yun. teka lang, Philip, Kuya Medan. Yung tinatanong sa'yo, Kuya Medan, yung terminong attribute, katangian kasi yun sa Tagalog. So, yung mga pero- binanggit mo ba kaninang katangian, yun din ba ang Diyos mo? Ayun ang tanong niya eh. Yes or no siguro Yung yung... attribute na yan, para lang mabigyan ka ng linaw din, Mr. Host, nakalock in lang ba yan? Sa terminong katangian lang ba ginagamit ng mga Katoliko yung salitang attribute? Kuya Wilday, wala ko akong sinabing attribute. Sabi ko lang ho katangian. Opo. Okay. Katangian. Eh, di ba- Kita mo, eh, di hindi naman pala baguhin mo, English, from the start. Tagalog. Ulit ang tanong para Huwag mo malinaw. nang gamitin yung pinag-iimbento ng pari mo na termino. Sige. Dahil sabi mo, may dalawa kang eternal o ibig sabihin walang pasimula, walang hanggan na mga katangian ng Diyos mo. Dalawa yung nilista mo. Ito bang dalawang katangian nito? Ito din ba mismo ang Diyos? Yes or no? Oh, mali. Kasi Bro, katangian ano ba niya yun? nga yun eh. Yes or no, bro? Oh, mali ka, no. Kaya nga, katangian niya yun eh. E di hindi siya yun mismo. Halimbawa, ikaw, katangian mong maging bobo. Hindi ibig sabihin na yung ginawa mo na katangian mo maging bobo, ikaw mismo yun. Hindi, bro. Palpak. Ekis. Ikaw na tao, ikaw yung gumawa ng kabobohan. Yung resulta ng kabobohan, yun yung resulta ng ikaw. So basically, hindi ikaw yung mismong ginawa mong kabobohan. Kasi hindi naman yon yung individual entity na tinutukoy na bobo. Halimbawa, pag sinabi, may kabobohan ka. O ibig sabihin nun, ikaw rin ba yung salitang yon na inia-apply sa'yo? O yun ang nagbibigay lang ng linaw sa iyong katangian? O di ba magkaiba? So darami ang Diyos, kaya naging tatlo Diyos ninyo eh. Como naging katangian niya ang pag-ibig, ang unawa nyo na yung mismong pag-ibig, yun yung mismong Diyos. Como katangian niya rin na walang hanggang kamatayan, yung pagiging walang hanggan niyang kamatayan, yung mismong katangian niya, yun yung mismong Diyos. Kaya dumadami Diyos ninyo eh. Ikasyam na tanong, Philip. Ikasyam na tanong. Opo. Dahil nga po, malinaw lagyan po natin ng premise. Una-una, meron ho katangian ng mga Diyos niya na eternal. Pangalawa, ito po'y dalawa. At hindi din po ito ang Diyos mismo. Ulitin ho natin, meron ho dalawang eternal na attributes ang Diyos niya. Pangalawa, hindi din po ito ang Diyos mismo. So, Kuya Medan, ilan ho ang eternal dito sa mundo natin? O sa realidad natin, Kuya Medan, ilan ang eternal? Sa Biblia ka, bro. Makinig ka ho, Kuya Medan, makinig ka. Ang sabi mo, ito po yung mga sagot mo. Una, merong Diyos na eternal. May Diyos tayo, eternal. Pangalawa, meron siyang katangian, dalawang katangian na hindi siya, pero eternal din. Ngayon, ilan ang eternal sa mundo natin o sa realidad natin? Magtanong ka sa Biblia, bro. Kuya Wilday? Tinatanong ka lang, Medan, ilan daw ba yung eternal sa realidad natin? O sa realidad, ang kanyang itinatanong, hindi sa Biblia? Ay, naku po. Ay, yung... Biblia ko ba, hindi realidad? Nasa realidad din naman yung Biblia, di ba? So, ano sagot mo doon, bro? Uy, Yun akala naman ko ang tanong ba niya. naniniwala ang mga Katoliko na hindi bahagi ng time and space ang Diyos na pinag-uusapan namin ngayon? Ay, naku po. Yung tanong lang, Kuya Alam Medan. naman, Yung tanong nababaguhin lang, mo na Kuya yan. Medan. Bahagi na ng time and space ang Diyos ninyo ngayon. Yung tanong lang, Kuya Medan, ano yung sagot mo doon? Ilan ba? Sa pagkakaalam mo lang naman yung eternal sa realidad natin. Pagtanong Ulitin siya, ko yung tanong, Kuya Pagtanong Wilday. siya nga, sa Biblia. Ngayon, sabi niya sa realidad ngayon. Bakit? Bahagi ba ang Diyos ng time and space? Ulitin ho natin. Ulit na lang ang Palpak tanong, na Kuya naman. Medan.
Opo, opo. Ulit na lang ang tanong. Ikasyam to, ikasyam. Oh, Yung tanong ko ho, ganito. Sabi niya, merong Diyos. Eternal po ang Diyos, tandaan natin. Merong Diyos na may dalawang katangian na eternal din. Yan yung sabi niya. Pangalawa, sabi niya din, yung dalawang katangian na yun, hindi rin yun mismo ang Diyos. So, tanungin po natin, ilan ang eternal, Kuya Medan? ay naku po. Ilan ang katangian daw? O, kung sa Diyos, Wala marami akong siyang sinasabing katangian. Kuya will die. Wait lang ho. Yung eternal lang bro yung tinatanong, ilan daw ba? Yun lang ang Ilan ang tinatanong ano? tungkol sa eternal. Ilan daw yung tungkol sa eternal? Ilan daw yan? Ulitin ko na lang ho yung tanong. Ulitin ho natin. Sige. Opo. Merong Diyos. Isipin natin, magbilang ho Gets tayo ko na mga yung audience. tanong mo eh. Sabay-sabay ho tayong magbilang mga audience dyan. 184 viewers. Sabay-sabay tayong magbilang. Una, may Diyos na eternal. Pangalawa, may dalawang attributes na eternal. 1 plus 1 equals 3. Pare-parehong eternal yon. And magkaiba sila, sabi ni Kuya Medan. Tanong, ilan ang eternal, Kuya Medan? O, eto. Ilan ang eternal ng Diyos? Isa lang. Hindi po yun yung tanong ko. Hindi po ako nagtatanong. Ilan ang eternal ng ano? Diyos. Hindi po. O, ilan ang eternal ng ano? Lutang ang tanong mo. Tungkol saan bro yung eternal na yun para masagot ng malinaw Lutang na ka Medan? eh. Ilan Diyos ang naging- usapan tapos sasabihin mo hindi sa Diyos yan? Kalma lang. Yung tinatanong mo Philip na eternal na ilan, tungkol kanino yun o tungkol saan yun? Para malinaw lang sa kanya. Ilan ho basically yung eternal? Tungkol nga eto. saan? Ayun kasi ang tanong niya, nga tungkol saan? Sa akin- Para alam niya yung sasagutin niya. Sa akin, binibigyan ko na ng diin kagad na tumutukoy yan sa Diyos. Kasi meron ba tayong usapan liban sa Diyos? Sa Diyos nga usapan, di ba? Kaya Ayan, padaanin tungkol mo sa Diyos. paliwanag ko. Tungkol sa Diyos Kuya Medan, ilan ang eternal? Isa lang na maaaring ilarawan ng iba't ibang uri ng salita. Halimbawa, yung kanyang pagiging existence, yung kanyang pagiging walang hanggang kamatayan. Lahat ng yon eternal. Ngayon, ang maling unawa ninyo sa inyong panig mga Katoliko, binibilang ninyo na tila baga napakarami. Mali. Yung isang eternal na katangian ng Diyos ay naipaliliwanag sa iba't ibang pangungusap. Yan ang hindi ninyo alam. Ano ang mali ngayon sa pagkakataong ito kung ang Katoliko ay tumitindig sa Diyos na talagang kilala daw nila? Ito ang malaking mali. Balikan natin si Mackenzie. Sabi ni Mackenzie, the Trinity of God is defined by the Church. Simbahang Katoliko yan. As the belief that in God are three persons who subsist in one nature. The belief as so defined was reached only in the 4th and 5th century. Walang kinalaman mga apostol dyan. Daan-daang taon na ang nakalipas nang sila'y pinapagpahinga na ng Diyos. Kayo yan, sa inyo yung doktrinang yan. Kaya nga sabi ni Mackenzie, it's not explicitly and formally a biblical belief. Wala. Hindi yan sa Biblia. Paano ba naman? 4th and 5th century. So, paano ninyo isisiksik yan? Kaya nga, mga kaibigan, mga nakikinig, karamihang Katoliko, pagka nagpapaliwanag ng talata ng Biblia, yung talata binasa. Yung unawa, wala sa Biblia. Pagka nagpaliwanag ng Diyos, ano gagamitin? Gagamitin ang mga terminong gamit ng pare. Doktrina ninyo yan. Sa inyo yan, hindi yan sa Biblia. Okay, Kuya Medan, last question na to. Yun, nakarating din tayo sa last question at ang susunod na magtatanong para alam ninyo ay si Nomina Sacra. Ano yan, Philip? Last question mo na to, bro. Anong concern mo, bro? You will die bago lang sana magtanong si Nomina. Meron lang akong siguro mga tatlong tanong. Mamaya na. Oo. Mamaya na. Noted Pumila yan, bro. ka. Noted yan. Hindi sa'yo, Noted Medan. Pero pumila ka.
Noted yan, noted yan, Ano po yung Flowers. sagot? Hindi Ano- naman ano po yung pwedeng ano mo, bro? kapag ka sumingit ka, talagang pagbibigyan ka, hindi pumila ka. Kanina pa ako nagsabi kay... Tapos Wait lang, na ba wait si lang. Philip? Noted yan, noted yan. May isang tanong pa si Philip. Ano yung Kita Philip? mo, hindi ka Bakit? naghihin. Meron akong linya dito para sa mga special child. Gusto mo? Kuya Medan, hindi po magandang biro yung... Kung ayaw mo sa special child, doon ko sa mga normal. Hindi po magandang Hindi ako Wait lang kayo, Medan, wait lang. Ano ba yun, Philip? Ano ba yan? Ano concern mo, Philip? Hindi ako Point sa'yo of magtatanong, kay clarification Philip lang. ako magtatanong. So, Kahit pa kay Philip ka magtatanong, nagtatanong pa nga Wait sa nga lang, akin. huy. Kayong dalawa, wait lang kayo, kalma lang kayo. Ano yun, Philip? Anong concern mo? Nagpapaalam lang ako kay Wilday Midan. Oo, alam ko, bro. Ako Oo, naman, alam ko, mamaya na alam nga ko. ni. Alam ko. Ano yun, Philip? Ano yung concern mo? Last question mo na to, bro. Niya doon kung ilan ho. Ano yung sagot niya? Oh, yan ang panghuli mong tanong? Hindi ho. Point of Hindi, clarification po ito. yung ikasyam. Clarification daw, haba kasi yung sagot mo kay Medan. Ilan daw yung sagot mo doon sa tanong niya na eternal? Oh, Isa lang, ng no? Yung eternal ama. ng Diyos. Isa lang Ayun, na isa lang. maaaring ipaliwanag sa iba't ibang pangungusap. Halimbawa, Okay na po, sa okay na kanyang existence, sa kanyang pag-iral. Okay na po. Proceed na po ako sa Awit next question. 92. Ayan, malinaw Mula Malinaw sa yan, walang isa. hanggan at walang pasimula, eternal yon. O sa kabilang banda naman, walang kamatayan, eternal din yon. So isa lang ang kanyang pagiging eternal pero naipaliliwanag sa iba't ibang pangungusap. Okay. Last question, Philip. Last question. Ano na? Magbilang ho tayo by magbilang ho tayo ng by traditional counting method. Una, eternal na Diyos. Pangalawa, dalawang eternal na katangian. 1 plus 1 plus 2, Kuya Wilday, equal? Kuya Wilday, Hindi ako kasali, Kuya bro, sa Medan? tanungan Kuya niyo eh. Medan, Hindi ako kasali sa Mag-last tanungan niyo, bro. question Okay, last question. Magitan lang ako dito. Mag-last question Last ka na. question. Last Last question, bro. Mukhang nagkamali ako, mama. At eternal na katangian, dalawa kong eternal na katangian. 1 plus 2, Kuya Medan, equal? Oh. Ang sagot, di ka nakakaintindi. Ay, hindi po yun yung ano yung Sagot, yung sa 1 plus 1, kasi yan ay mathematical equals 2. Kuya Wilday, Eh kaso yung, sumasagot Point of pa. order ho. Eh kaso, yung sagot niya? yung Wait formula lang, na Kuya Medan. Ang idinidikit tinatanong mo, sa'yo, Kuya Medan. mali. Kuya Medan, ang tinatanong sa'yo, 1 plus 2. Isa at 1 plus dalawa. 2? Oo, yan ang tinatanong Sa sa'yo. mathematical method, yung 1 plus 2 equals 3 ba? Pag binilang mo, halimbawa, Ama, Anak, Espiritu Santo, pag inad mo, 3 talaga yon. Hindi naman pwedeng isa lang yon. Pag sinabing ilan ang daliri mo, 5. O halimbawa, may kapansanan ka, 3 lang daliri mo, o ilan ang daliri mo, 3. Sasabihin ng Katolikong CFD, hindi, isa lang. Bobo yun, mga kaibigan. Balik tayo doon sa kanyang itinatanong kanina. Maliwanag ang sagot natin eh. Ilan ang pagiging eternal ng Diyos? Isa lang. Pero naipaliliwanag sa iba't ibang pangungusap. Ano halimbawa? Una, pagiging walang hanggan niya na tumutukoy sa kanyang pinagsimulan daw ay walang hanggan. Pinagmulan walang hanggan. Yung isa pa ay pagiging walang hanggan din yon sapagkat ang sabi doon, walang kamatayan. O hindi ibig sabihin, 3, ay palpak talaga pag mat itong mga Katoliko, no? Yung isa, ginagawang 3. Yung 3, gagawing isa. Kahirap naman sa Katoliko, pambira kayo. Ayan, pamute na lang nung hindi pa magtatanong. Ayan. Si Sino Flowers na? na, Kuya Medan. Si Flowers muna magtatanong kay Philip, 3 lang. Ayan. Tapos si Nomi na Sakra na. Thank you Ayan. po. Salamat. Ay, Philip, aware ka ba doon sa, tawag dito, Dictionary of the Bible? Ano hong klaseng dictionary of the Bible? Yun yung sinulat kasi ni, ano lang to ha, sa unang tanong ko lang to. Yun yung sinulat kasi ni John L. Mackenzie. Ang pamagat kasi nun ay Dictionary of the Bible. Aware ka ba doon? Opo, aware po ako. Okay. Aware ka ba doon sa kinukote na sa'yo kanina? Ay, opo. Aware ho ako doon.
Kaya nga ho, nung trinay ko na hong magtanong doon sa kay Kuya Medan, ay ayaw niya ho akong patanungin. Dahil Ay, alam niya gusto ho ko ma-expose yung ano niya, yung baho niya doon. Opo. so yung buong quote ba na yun ay nabasa mo na? Kasi yung buong quote na yun kasi is, tama naman yung sinabi sa'yo nung kausap mo. Tawag dito, bagaman ay, yung buong quote kasi is, tawag dito, putol. So, are you aware dun sa buong paragraph, Philip? Well, aware ho ako nung una ho. Yung konteksto nun ay ang nagsasalita po, una, ang ano nga, ang author nga. Pero ang sabi niya doon, some theologians, tapos nag-continue na siya. Ibig sabihin, hindi ho galing sa kanya yung mga salita. Ninanarate niya lang ho anong sinasabi ng ibang theologian. Opo. Kasi yung karugtong kasi na yung the Trinitarian definitions arose as the result of long controversies. Kasi nakalagay doon, so the Trinity of persons within the unity of nature which is defined in terms of person and nature, which are Greek philosophical terms. Greek philosophical terms daw yon yung mga yon. Actually, the terms do not appear in the Bible. In the Bible, yung Greek philosophical terms. So the Trinitarian definitions arose as the result of long controversies. Tama naman siya dito sa sinabi niya. Essence and substance were erroneously applied to God by some theologians na gumamit ng Greek philosophical terms. So, ang kasunod kasi nun, Philip, is the ultimate affirmation of Trinity of persons and unity of nature was declared by the church to be the only correct way in which these terms could be used. Hindi yun nabasa. Hindi yun binasa sa Philip kanina. So, are you aware na ang dulong quote nun ay the ultimate affirmation of Trinity of persons and unity of nature was declared by the church to be the only correct way in which these terms could be used. So, si John M. Nasa na yung tanong? Nagre-rebat na lang kayo? Wait lang. Wait lang bro. Naghihintay ako eh. Nasaan yung tanong? Patapos na bro. Hindi po ikaw. Si Nomi na magtatanong sa'yo bro. Si Nomi na ang magtatanong. Ay, hindi. Magtatanong din. Oo. Magtatanong Hindi din po. ako kay Flowers. Hindi po ikaw ang kausap ko, sir. Mamaya na yan bro. Kasi si Nomi na nakapila pagkatapos ni Flowers. Bro, eh. alam mo, you will die. Sa diskusyon, hindi ang pwedeng magkausap parehong bobo. Dapat yung magkalaban, isang matalino, ako yon, at isang bobo, sila yon. Hindi pwedeng parehong bobo mag-uusap. May pila kasi. May pila eh. Oo, pero may wag pili. mong payagan na parehong bobo ang magkausap. Pangit yun. Tatlong tanong lang naman yan bro. Oo, Pangatlong tanong ng pero- Flowers yan. Bro, kung parang tatanggapin nyo ba you will die kung kaming dalawa ni Padilla ang mag-uusap, which is hindi naman namin gagawin kasi hindi naman kami bobo. Pwede rin naman yun kung gusto ninyong gawin. Hindi nga kami bobo, ikaw naman. Patapusin mo Oh. na, Medan. Patapusin mo na yung tanong ni Flowers para si Nomi na magtatanong sa'yo. Sige na nga, mag-usap yung dalawang bobo. Wag po kayo Ayan, last question na Flowers para Sige, last question naabangan na to ng Flowers. marami. Okay, Last so, question. ayan, salamat. So, tawag dito. So, hindi ka pala aware na ang huling paragraph ng binasa niya ay pinutol niya, Philip. Hindi ka pala aware doon. Tama ba? Opo, actually, Maraming honestly, salamat. Ano po ang sagot mo? Bakit kaya niya pinutol yon, Philip? Ano kaya ang sagot mo? Bakit kaya niya Ganito pinutol? yung pinutol ko. Dahil yung totoong bobo po ay si Medan. Dahil po, tandaan po natin na kapag ikaw ay matalino, hindi mo po kailangan na putulin ang mga quotations. Pamute nga po kasi bastos po si Una lang Padilla sasagot na dyan, bobo, Philip. di ba? Wait muna ako sasagot dyan. May Wait sagot lang. si Evander dyan. May sagot Okay si na. Evander. Wait lang. Sige nga, ano yung sagot ni Evander? Wait lang bro. Ano sagot ni Evander? Para malinaw lang ang magtatanong, tapos na yung tanong ni Flowers, di ba? Tapos sumagot na si Philip. Ang sunod naman na magtatanong si Nomi na. You will die. May Ah. sagot pa si Philip. Hindi pa tapos yung sagot niya. Pwede pong patapusin may sagot niya. Kasi ang tinatanong ko sa kanya ay anong pakiramdam na pinutol yung paragraph. Ayun, go. Ayan, sagutin mo bro yan. Sagutin mo Philip. Ano yung pakiramdam mo na pinutol daw di umano yung paragraph? Para alam lang namin anong pakiramdam bro. Yung pakiramdam ho ng isang mas matanda siguro na feeling mas matanda sa kay Medan na kahit bata yung kausap niya parang mas matanda pa ako sa kanya. Dahil siya pinuputol-putol niya yung mga Tama ka na, 1 plus tinatantad 1 equals 3. Sinachap-chap diba? Gaganyan-ganyan ka pa, Opo, 1 plus opo. 1 lang Tignan mo kasi Padilla. Ayan. Kalma. Sige, okay na yan Philip. Alam na natin Request yan. ko Si lang Nomi you na will die. magtatanong. You will Si die. Nomi na Request ko lang. magtatanong. Next Sige, time, huwag bro. na nating payagan
na parehong bobo ang mag-uusap. Pangit eh. Diba? Parang ganun nga eh. Oo nga eh. Negative Kaya and mag-uusap positive. ngayon. Negative and Kaya positive. mag-uusap ngayon diba? bro. Ang mag-uusap na ang next na bobo. Ay, hindi, teka, at magtatanong hindi muna ako bobo. kay Flowers. Magtatanong muna ako kay Flowers. Wala Tatlo bro. lang May din. nakapila kasi bro. May nakapila kasi. Pinagbigyan ng tatlong Hindi kita tanong yan. ma- Ako, hindi. Unfair. Nakapila kasi Kuya Medan eh. Nakapila. Bro, Oo. Mamaya bro, na po yung pangit. Si Pangit Nomin ang- oras niya Bro, na. pangit. Hindi, Oras bro, niya na. pangit. Pangit, bro, kapag Catholic, tapos Catholic ulit, tapos Catholic ulit. Bias yun. Hindi, Bro, hindi naman dapat Catholic si Flowers eh. pantay-pantay Hindi Catholic yan si lang. Flowers. Eh, kahit Oo, hindi naman Catholic, yan eh. kanino siya nakapanig? Hindi naman Catholic yan. O, kanino nga Kung nakapanig? kung ngayon ang logic mo, eh hindi siya Catholic. So, Ano nga, ang stand niya? nakapila, si Nomina. O, di doon Eh, tayo hindi ko sa, problema yun. doon tayo sa Hindi ko maganda, problema bro. yun. Hindi ko problema yung Negative kung ano and stand niya. positive. Kaya nga, ikaw tsaka si Nomina na mag-uusap. O, di kung hindi Kasi Catholic si nakakausapin mo, Flowers, Nomina. magtatanong muna ako sa hindi Catholic. Wala Hindi ko ka nga pa sa lulusutin pila. yan. Hindi ko pa tatakasin Wala ka yung nga sa baklang pila. yan. Wala ka sa pila, Kuya Medan. Eh, di- Si Nomina yung nasa pila eh. Eh di, Tapos kayo i-decline, na. Tapos kayo i-decline ulit. ko muna lahat, maliban na lang kung makapagtanong muna ako dyan, hindi pwedeng matabunan yan. Bakit? Nakapila Diba? nga yung si Nomina. Ayaw mo bang tanongin ka ni Nomina? Eh di, Ayaw mo. magsasalita na lang kami kapag ka... Si Kuya Robin na lang. Si Robin na lang ang tatanungin niya Eh kung sa tingin ayaw mo, mo. Pwede naman sa tingin yan. mo, papayag din yan. Sino? Sa tingin mo, papayag yan na matabunan si Kasi- Flower. Wala na, tapos na nga si Flowers. Ano bang pinoproblema mo? Pinagbigyan mo May nga ng nakapila tatlo kasi. yan. Ay, di pagbigyan mo rin ako ng tatlo. Hirap naman pag ano, pag Nakapila nga sila. Ay, Oo yung nga, explain nakapila natin. nga. Pamute Ang na lang sinasabi yun, ko Ray. dito, pangit nga na ang Lumabas yung Kuya usapan. Medan, parang umiiwas ka, magtatanong na yung tao, parang ganito, i-delay pa natin. Kuya, you will die. Sige. Ano yan? Tatlo lang naman yung gustong itanong. Malay mo, ang itanong lang niya 1 plus 1. Anong sagot ni Flowers? Baka ganun lang Sige. naman. Sino ba tatanungin mo Kuya Medan? Si Flowers? Si Flowers nga, hindi pwedeng matabunan Sige. yan. Ito lilinawin ko. Pagkatapos ng tatlong tanong ni Medan kay Flowers, si Nomina na ang magtatanong sa kung kanino siya Yes. magtatanong. Okay. Yes. Game. Tatlong tanong, Flowers, galing kay Medan. Unang Ito, tanong. Flowers, Okay be po. ready. Okay, be ready. Doon sa binasa mo kanina, itinuloy mo doon, sabi doon, the ultimate affirmation of the Trinity person and the unity nature was declared by the Church to be the only correct way in which these terms could be used. So ito yung ginagamit mo. Tanong, eto na tanong. Ito ba na sinasabi ng aklat Katoliko na yun anya ang paraan na tama ay nabuo sa panahon ng mga apostol? Yes or no? Hindi ko po sasagutin ang tanong. Eh, yun lang. Second question. Sabi dito, the belief as so defined was reached only in the 4th and 5th centuries. Tanong, na-define daw yan, yung correct way na yan, panahon ng 4th and 5th century. Question, nung 4th and 5th century, mga apostol ba ang nag-define nito? Yes or no? Hindi ko rin po sasagutin. Allah. Pangatlo, at least kahit hindi mo nasagutin, at least na sasapawan. Sabi dito, Ako na isa. sige, arbor mo na nga. Ano ang tamang sagot sa 1 plus 1 equals 3 o 1 plus 1 equals 2? 1 plus 1 equals 3. Parang mga demonyo nagtatanong, parang mga demonyo. Relax ka Ano lang. daw yung sagot? Ano daw yung sagot, Flowers? Ano 1 yung sagot, plus 1 Flowers equals doon? 3, tama daw ba yun? Ay, pwede po bang magbigay po sa akin ng 1 minuto bago po ako sumagot dyan? Sagot lang bro, sagot lang. Sagot na. Okay. Ano yung tama doon? 1 plus 1 equals 2 o 1 plus 1 equals 3? Ano yung tama sa'yo doon? Ay, ayon po sa Iglesia ni Cristo ay isa lang po yun. Kasi di ba pag tinatanong sila kung ilan ang Panginoon nila, sasabihin nila isa. Plus 1 equals 1 lang din yan para sa Kristong.
Gusto mo ba iparinig ko pa yung ring recording ko, You Will Die? Tama na yan. Alam, wala na. Tapos I-post na mo na eh. lang sila. I-post mo na lang sila. Oo. Next na ho, yung isa. Ayan daw pala. O, Nomina. Next na ho. Okay na, tahimik na. Si Nomina. Sinong tatanungin mo, Nomina, para malinaw lang? Naka na ba, bro? Thank you very much. Sino yung tatanungin mo? Ako. Siyempre, Si Midan. Okay. Oh, very good, very Ang good. usapan dito, Tatanungin ko Midan, kasi yung ilang tanong kayo, bro? Ilang tanong kayo? O, 10. Kung, Sampu. 10. Di ba? Ayan, Ang 10, usapan pa rin, Oh. ang usapan pa rin ay sa Biblia. Go! One question. First question. Ayan. Hindi, sorry Game. ka, pero hindi ka mag-define ng terms ng tatanong ko sa'yo. Out Yan, of topic term mo. nga. Suko na sila. Ay, hindi out of topic. Ibang O, di magtanong ka sa ibang Biblia. ata, Midan, Sige, kasi wait iba lang. nakausap mo eh. Malalahanan kita, Oh, Midan. Oo. Sabi mo kanina kay Ano, Philip. change topic sabi na ba? mo, wait lang, makinig ka. Sabi mo kay Philip kanina, pag nagtanong si Nomina, ibang topic na yon. O kaya nga, so chine-change topic mo na. Nito, hindi ko chine-change topic. O kung hindi, di Wina-widen ko magtanong yung ka topic. doon sa usapan pa kanina. Huwag mong bubuhan. O sige, tatanong na ako O kung matalino ka, di magtanong ka sa Unang usapan tanong ko kanina. Hindi sa'yo. pala change topic eh. matalino talaga ako. Sige, Unang magtanong tanong ka ko na doon sa sa'yo. usapan pa kanina. Sige. Sabi dito sa kinote mong aklat. The Trinity of God as O, kita defined mo, by the you church will die? as the belief Oh my God. that Ang in God, usapan malinaw. You will die, pakiayos naman. Hindi Ano, daw wait change lang, bro, topic. Midan. wait Ah, lang, wait lang, sabi wait niya. lang. sabi sa Biblia, ang Wait lang, sumasagot wait lang. bago matapos yung tanong, kabangmangan sa kanya. Wait lang, Kuya Nomina. Wait lang, bro, wait lang, bro. Wait lang, bro. Ang usapan nyo ni Philip Medan, ang usapan nyo ni Philip Medan, sa inyo yun. Ang usapan nyo ni Nomina, iba na yan. Sabi No? ko kanina, you will die. Okay na ba? Pagkatapos ni Philip, Hmm. pwede nang magtanong si Nomina ng Wala change na nga topic. yun. Sabi ni Nomina, hindi Hayaan mo daw nga niya siya, bro. i-change topic. Hayaan mo nga, bro. Hayaan mo Ay, nga, di bro. magtanong siya Hayaan sa mo siya. usapan pa kanina. Hayaan mo nga siya, bro. hayaan mo siya. Sige na. Sinabi mo, tatanungin Oo. kita dyan. Wala. Okay, tanong mo magulo. na. Hayaan mo siya, Medan, kung ano tanong Hindi niya. change topic pero iba ang itatanong. Huwag kang Hindi niyo ba mangondisyon, bro. Huwag kang mangondisyon, bro. Oh, Hayaan mo pero- siya magtanong. Simple lang eh. Change topic, sabihin niya. Walang Ganun lang. maumpisahan dyan. Magpapatanong ka Walang ba o maumpisahan. hindi ka magpapatanong? Yan ang tanong Sabihin sa'yo. mo lang na change topic bro, then ituloy na ganito natin lang, usapan. Nomina. Ganun lang yan eh. Payag ka ba, Nomina? Hindi ka Payag ka ba, Nomina? magpapatanong. Change Diba, topic. magtatanong Payag ka na sa iba Wait, eh. tatanungin ko muna siya, you will die, no? Ikaw ang gusto kong kausap Sige. mo yan. Magpapatanong ka ba o hindi ka magpapatanong? O magpapatanong ako, pero anong gusto mong itanong? Yung usapan kanina o change topic na? O sagot. Ano itatanong mo? Yung usapan kanina o yung change topic na? Linawin mo yan, Yung Nomina. usapan nyo kanina na kung saan... Okay, tama. Okay. Usapan kanina daw ha. Usapan nyo kanina na kung saan pasok itong tanong ko. O yan. O sige, magtanong ka na sa usapan Sabi kanina. dito, Ang usapan usapan nyo kanina sa na Biblia. pasok Go. ito, Yung usapan nyo kanina na pasok itong tanong ko. Sabi sa Okay. Biblia, You will die ah. Ayoko nang magulo. Ikaw na bahala dyan. Siya may sabi. Hindi Wala. change Ano topic. Sa Biblia may Will die pag- Usapan kanina ang itatanong niya. O sige, go. Wait lang. Wait lang. Sa usapan nyo kasi, Nomina, wait lang. Sa usapan nyo kasi, Medan, kanina ni Philip, binanggit mo, referensya mo, yung isang aklat katoliko. Ngayon, parte ng usapan yun. Ngayon, Kaya nga magtatanong siya sinasabi ko doon. you will die. Oo. Gusto niyang pag-usapan yung aklat ng Ang pare. dating kasi sa amin yan, Medan, ang dating sa amin yan, iniiwasan mo pag-usapan yung referensya mo. Mali. Diba? Bibigyan ko kayo Ayun ng yung dating sa linaw. amin. Gusto niyang pag-usapan. Ngayon, para Pagkatapos mo, mapamalian yung Nomina, hinala namin, ako na magsasalita, magpatanong wag ka na tayong dun, bro. sapawan, ha? Pwede na Ay, ba ikaw yan? muna, Nomina, Magpatanong ka sige. na dun. Makinig Pagkatapos ka, mo bago ako. sumagot ng tanong. Parang paiwas sa Sabi dito sagot. sa Biblia, unang Paiwas sa 1:5, no, ina-account natin ang both na patutuo ng tao at sa Diyos. Kaya di mo ako malilimitahan sa gusto mo. Kasi gumamit ka ng patutuo ng tao kanina na referensya, tatanungin ka tila dito. Kung hindi ka makakasagot, mag-pass ka. Naintindihan mo? Okay. First Ayan, question okay. ko sa'yo. Unang tanong, Ito naman ang unang panig tanong. ko, bro. Ito naman ang Sige. panig ko. Ano naman yung sa'yo? Una, wag ninyong iisipin na nililimitahan ko siya ng kanyang itatanong. Bakit? Kasi unang-una sa lahat, kung gusto niya, sa akin nang galing to tong salitang to, kung gusto niyang itanong yung aklat na isinulat ni Mackenzie, simple lang ang sasabihin niya, change topic. Eh kaso ayaw niyang i-change topic.
Hindi Ang nga to topic change kasi topic kanina, ni Dan. tinan mo, hindi pa, Kasi nga, gusto mo Dan, ikaw uli magsasalita? Pag-usapan na to kanina. Teka lang, no, you will die. Malinaw na kasi yan ayusin kaya natin Medan to eh. Oh, malinaw na kasi yan bro kanina. 'Di ba kanina Oo nga. hinabili na natin yung tungkol sa referensya, sino na magtatanong. Kaso ayaw Malinaw niya nga yun, i-change topic, bro. Nasa recording nga tayo nun bro. May Pero recording tayo sabihin niya nun. lang, change topic. Ang usapan Mabigat nyo, ba yun? kaya ako pinagbigyan wait lang Medan, kalma ka lang. Ako lang kausap mo muna, no? Kaya ako pinagbigyan nyo na hindi na itanong ni Philip kasi pinagbigyan na natin si Nomi na magtatanong sa'yo noon. 'Di ba? Ito na yun. Ito na ngayon yung pagkakataon na yun. Tatanungin ka na tungkol dun sa aklat. Kaya nga, sabihin niya lang, change topic tayo, pag-usapan natin yung Hindi na aklat. bro. Ganun lang yun. Hindi na nga bro Hindi na kailangan yun change kasi topic. napagkasundoan na nga natin yun kanina So, pa. change topic na nga. Kaya nga pinagbigyan ko si Philip hindi na itanong yon kasi sabi Oo ko nga. nga So, at change sa topic na nga napagkasundoan tayo. natin. Wala bro, walang change topic. Nandoon pa rin kasi yung topic ninyo tungkol sa Trinity, sa esensya, sa Diyos ninyo, sa Trinity. Ngayon, yung aklat na brinot up mo kanina, itatanong ni Nomi na nasa usapan natin yun, nasa kasunduan natin yun. Kaya ako pumayag na si Philip, wag na itanong yun. Hindi Si ko Nomi daw na naman hindi ko magtatanong. naman ikinakailayan eh. Ang sabi ko nga, Hindi kung gusto niya magpatanong ka. magtanong sa aklat na ito, magtanong Oh. siya pero change topic na Ayun yan. Ang sinasabi ko dito, bro, ito kasing usapan kanina. Tinatagalan mo na lang yung time para hindi makapag- Sige, sa'yo. change Hindi, bro. topic na Nomi na. Hindi. Yung kanina, biblical kasi Sige. yun. Sige, Itong aklat naman, Sige, hindi kasi walang biblical problema, bro. ito. Walang Kaya problema, magkaiba bro. nga eh. Tapos na yung kaingingan mo. Ganito na lang bro, ganito na lang Nomi na. Bibigyan kita Medan ngayon ng option na ganito. Parehas yung pag-uusapan yung topic kanina pati yung change topic na libro. Payag ka? O di sabihin niya lang kung anong gusto niya. Hindi, kung payag ka Medan, ikaw na nga tinatanong ko. Payag ka ba dun? Ako, ang gusto kong mangyari, Anong sagot? eto, Hindi, ang gusto kung payag ka lang, mangyari, kung kung payag ka o gusto niya hindi. na pag-usapan, saglit lang. Magkaiba kasi bro eh. Yung biblical na usapan kanina, biblical yon. Itong aklat Oo. na to, hindi nga daw biblical ito eh. Kaya So nga magkaiba nga. vote ang binibigay ko sa'yo. Vote nga. Pag-uusapan nyo yun, ayaw mo ba nun? So Vote yung pag-uusapan yun. O di go ako Biblical dyan. tsaka yung referensya. O di go ako dyan. So ang itatanong niya ngayon, itong aklat, Biblia tsaka referensya. kaya Payag nga, ka? kaya nga, Oo, wala ayun. namang pagtutol dyan. Sinasabi ko nga yan. O, tapos Ang hindi nyo lang usapan. maintindihan, magkaiba nga eh. Hindi naman sa Oo nga, lumilis, magkaiba nga eh. kaya nga vote na yung paksa ninyong dalawa ni Nomi na mayroong Biblia, kagaya ng kaninang paksa nyo, tsaka yung referensya na hindi Biblia. Sabi mo, payag ka. Ngayon, ito na yung tanong sa'yo. O, Nomi na, tanong. Ang paksa ninyo, Nomi na, para hindi ka maligaw, Biblia na usapan nyo kanina pa, dito yung Trinity, yung esensya, yung ganyan, tungkol sa Diyos, tsaka yung hindi Biblia na mga referensya, kagaya ng librong binring up niya. So, ayan ang paksa ninyo, dalawa. Walang takbuhan ng na hindi yan Biblia, dapat biblical lang. Dalawa ng paksa ninyo. Unang tanong, Mami na. Kopya. One word is enough for the wise. Kaya kopya tayo dyan. Okay. Unang tanong, Midan. Maghanda ka na. Sabi dito sa Hebreo, don't worry about sa Bible yung unang itatanong ko sa iyo, no, para hindi ka kabahan. Sabi dito sa Hebreo 3, no, binabanggit dito sa saling Ingles yung salitang substance. Sa ibang salin, ang ginamit dito person. Pero since ayaw mo ng mga terminong yan, ayon sa aklat ni Mackenzie, ito yung tanong ko sa iyo. Yung salitang hypostasis sa Greek, ano ang salin mo nito sa English? Anong talata? Sabi mo. Wala ka naman binanggit eh. Hebrews 1:3 nga sa Greek. Yung Hebrews 1. terminong, wait lang, makinig ka. Yung hypostasis, no, na salita dyan, ano ang salin mo niyan sa English? Eto, maghahanap ako. Kadali naman yan. Nako, Google. Wala na munang sasabat mga bro. Usapan nila to eh. Respetuhin natin yung usapan nila. Eto. Yung kasama ni Nomi na sumasagot, dapat patahimikin ni Nomi na yung katabi niya. Okay lang kasi gano'n talaga pag mahina, kailangan ng rest back. Ang akin lang, para maayos lang tayo, para kayo lang dalawa nag-uusap. Game bro, matagal pa ba yan bro? Tagal na. Nasaan na yung sagot mo? Ang tagal mo naman. Eto, Yan ba matalino? Sagot. eto, mamimili nga ako eh. Mamimili Sige, piliin ako. mo. Wait lang, namimili pa. Wait lang, standby.
Eh kung sinabi mo ka sana na kanina na abutin tayo ng siyam-siyam dito, eh sana Hintayin mo. Wait lang, para- Domina. Wait lang, bro. Wait lang. Sabi Namimili wait nga lang ako eh, di ng- ba? Wait lang, bro. Namimili nga ako Ayan ng na, translation paraanin eh. natin. Paraanin natin, bro. Paraanin natin. Wala naman tong 20 seconds eh. Namimili nga Paraanin ng natin. translation eh. Dito tayo sa ano. Dito tayo sa English Standard Version. Hebrews 1:3. Second question. tinatanong kita anong translation mo sa English nung salitang hypostasis. Yun yung tanong ko sa'yo. Hindi mo ata nagets yung tanong. Matalino ka ba talaga? Ulit ang sagot. English Standard Version. English. Hindi kita Is tinatanong hard? ng version ng Biblia sa English, Midan. Yan nga yung salin eh. Ako na mag-interject. Ako na mag-interject. Namin Salita ako na ko mag-interject. Sige nga, pakitulungan niya Yung terminong yung termino daw na nasa Greek kaninang itinatanong, ano daw yung English na katumbas nun? Ano yung English na katumbas nun? Ayun tinatanong sa kay Medan. Sa Hebreo 1:3, ano yung English na katumbas nung Griego na ano yung Griego namin na? Hypostasis, ay mababaw na ano na yan ha. Ayan, Mababaw na hypostasis Tagalog. daw Medan. Ano yung English nun? Ano yung katumbas nun sa English na Hebreo 1:3? Ano daw 'yan? Sa ibang salin, tinumbasan nila yan ng salitang assurance, ng confidence, confident. Yan ang mga ginamit ng ibang translation eh. Next question. Okay. Pangalawa. Next question. Since naghahanap ka Ikalawang ngayon- tanong. Okay, since naghahanap ka ngayon ng biblical na termino, okay, bigyan mo nga ako ng salin na nagsasabi na ang Diyos ay merong eternal, ay sabay ayaw ng eternal, no? Pangwalang hanggang assurance. Eto. Una, sino ang Diyos na tinutukoy sa talatang ating pinag-uusapan? Sino? Natural, yung iisang Diyos lang. Yung isang Diyos na yon, pakinggan ninyo, yung isang Diyos na yon na tinutukoy ng Biblia, walang hanggan. Hindi ba malinaw sa inyo yung mga Katoliko? Huwag nyo nang ipilit pa. Sablay talaga pagka ipinilit Yung ninyo. tanong ko, Bakit? moderator, Ito kasi si Mackenzie, wait lang, pinamamalian ng mga Katoliko eh. May lilinawin ko yung Medan. Merong nililinaw. Ano ninangaw mo, hindi naman yung tanong ko. Oo. Yung tanong ko sa'yo, bigyan mo Ano ko yung tanong? yung talata, kasi sabi mo, biblical Bigyan mo ako sa'yo ng talata ngayon na ang Diyos may eternal na assurance. Bigyan mo ako ng talata. Ayan, eternal assurance daw, talata. Na ang Diyos merong eternal assurance. Talata daw kayo, Medan. Hindi ka kasi naghihintay eh. Yan ang mahirap sa inyong mga Katoliko eh. Eto. Kasi nang maraming daldal, sagot na. Naku, ano ba yan? Kailan ka naman tatahimik? Pambihira. Kailan? Oo. Timing lang. Kailan? Yung talata kayo, Medan ha. Antayin natin yung para natin yung sagot na talata ni Medan. Eternal assurance, no, sa Diyos. Talata. Simple lang eh. Yung nasa Romans chapter 5, verse 8 and 9. Hindi ba matanggap ng Katoliko yan? Or else, hindi alam ng Katoliko yan. Basahin nga natin mga kaibigan. Ito ha. Wait lang. Open ko yung isa kong application. Stand by. Yan, pangalawang tanong pa lang to sa 10 tanong nila. Yes. Ino-open ko lang yung aking Bible app. Ito na, na-open ko na. Romans chapter 5 sa MB 5 verse 8 and 9. Ito. Eternal assurance to. Sabi dito, ito. Sabi dito, ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo
para sa ating nung tayo'y makasalanan pa. At ngayong napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng kanyang dugo, ay lalo ng tiyak na maliligtas tayo sa puot ng Diyos sa pamamagitan niya. O, ano sabi ng Biblia? Na hindi alam ni Nomina sapagkat parang yung katanungan niya walang talata ng Biblia. Eternal assurance. Meron, bro. Sabi ng Biblia, sabi ni Pablo, itong salin na ginagamit ko, sinalin ito ng mga Katoliko at ng mga kamag-anak nila sa pananampalataya na mga Protestante. Sabi dito, lalo na tiyak pa na maliligtas. Ngayon, ito masaklap. Tutol ba si Nomina na yung kaligtasan ay mayroong eternal assurance? Naku po, hahanapin ko sa inyong CCC yan na ang kaligtasan walang eternal assurance. Oh, next question. Ikatlong tanong, Kuya Nomina. Thank you very much. No. Ngayon, ang tanong ko, Midan, hindi tungkol sa kaligtasan. Diyan ka kabahan. Teka lang, moderator. Disagree. Nagre-rebat ho eh. Hindi, walang libat doon. Premise yun. Pinamamalian niya yung sagot ko eh. Premise niya yun, bro. Huwag mo Premise niya yun, papamalian premise yung niya yun. sagot ko. Tama na yung iyak. Hindi ko premise niya yun, bro. Hindi naman niya sinabing mali ka eh. Pinamamali. Wala naman sinabing mali ang sagot mo, Midan. Oh. Oo. Para na natin yung tanong. Ikatlong tanong. Okay, sabi mo kasi kanina assurance. Sa Greek, hypostasis ba yung ginamit na salita dyan sa Romans chapter 5 verse 8 to 9? Hypostasis o hindi? Natural, hindi. Pero sino ang mali sa ating dalawa? Ikaw, kasi sino ba nagsalin ng binabasa kong talata ng Biblia? Mga amo mo. Huwag mong pamalian ang mga paring yan. Ang masaklap dito, huwag kayong magmataas kayong mga Pilipinong TikToker na parang nakaaangat kayo sa mga paring Katoliko na nagsalin ng Biblia ninyo. Ay nako po. Ekis ka dyan, Nomina. Third question. Ikatlong tanong, Nomina. Third question ko sa'yo. Okay. Dito naman tayo ngayon sa binasa mong aklat kanina ni Mackenzie. Yun yung pangalan mo noon, di ba? The Trinity of God is defined by the Church as the belief that in God there are three persons who subsist in one nature. The belief as so defined was reached only in the 4th and 5th centuries AD and hence is not explicitly and formally a biblical belief. Amen. The unity of persons within the unity of nature is defined in terms of person and nature, which are Greek philosophical terms. Actually, the terms do not appear in the Bible. The Trinitarian definitions arose as a result of long controversies in which these terms and others such as essence and substance were erroneously applied to God by some theologians. Okay. Ano ang pangalan nung mga some theologians na nag-erroneously applied ng salitang essence at substance na binabanggit dito ni Mackenzie? Hindi po pinakalanan ni Mackenzie. Pero ano mapapansin nyo ho dyan sa aklat ninyo na ginawa ng isang pare? Ano mapapansin ninyo? Ang mapapansin ninyo dyan, sabi, the Trinity of God is defined by the church. Yung church na yan, sino kaya yan, Nomina? May iba pa bang church para sa pananampalatayang Katoliko? Wala na. Para sa inyo, kayo lang yan. Kaya, yung sinasabi mong applied to God by some theologians, kasama ang pari mo dyan. Kaso walang pinangalanan si Mackenzie. Ano nagpapatunay sa sinasabi ko? Ay ano sa bandang itaas? Sabi diyan, defined by the church sa simbahan nyo daw. Kailan? 4th and 5th century. Walang kinalaman ng mga apostol dyan. Pang-apat na tanong. Kapat na tanong, Nomina. Ang tanong ko sa iyo, Midan, batay sa pagkaunawa mo sa aklat na ito, si Mackenzie na isang theologian, kasama ba siya doon sa mga sinasabi niyang some theologians? Kasama siya or hindi siya kasama? Obviously,
hindi siya kasama doon kasi nga sa kanyang deliverance of a statement by some theologians. So basically, hindi referred sa speaker yung by some theologian kasi meron nga siyang pinopoint out meron siyang pinopoint na ibang mga tao na theologian. Ngayon, ang malaking katanungan, paano yan? Hindi naman pinangalanan ni Mackenzie kung sino yung mga iba't ibang mga theologian na yan. May katoliko ba dyan? Meron. Anong katiyakan natin? Sabi ng aklat, the Trinity of God is defined by the church. Simbahan daw. Sa pananampalataya ni Mackenzie, sino lang ba ang simbahan? Para sa kanya, natural, yung huwad ninyong kinaaniban. Okay, next question. Next question. Ikalimang tanong. Ikalimang Sabi mo, tanong. hindi kasama si Mackenzie sa mga theologians na nag-erroneously applied ng salitang nature at essence sa Trinity. Ano naman ang iglesyang kinabibilangan ng mga theologians na nag-apply correctly ng essence at substance sa Diyos? Sabi diyan, was declared by the church. Natural, sa simbahan niyo pa rin. Teka lang. Ayos. Teka lang. Ano sabi diyan? Sabi diyan, was declared by the church. Natural, sa simbahan niyo pa rin. Angat bangko ba? Angat bangko. Pero kailan yan? Sabi ni Mackenzie, yan ay sa 4th and 5th century. Ano pang mahigpit na binigyan diin nitong si Mackenzie na parinyo? Sabi niya, hence, kaya nga, is not explicitly and formally a biblical belief. Hindi nga daw yan pananampalatayang nasa Biblia. Ano ngayon ang problema mo dyan? Masakit ba ang sinabi ng isang paring iskolar? Problema niyo yan. Next question, ikapitong tanong. Next Ikapitong question ko tanong. sa'yo, Medan, no? Okay, sabi dyan, yung church, nag-declare siya. Okay. Ano ngayon yung dineclare ng church? Yung erroneous na application ng mga theologians o yung proper application ng mga theologian na kinabibilangan ni Mackenzie? Ulit. Basa tayo. Sabi dyan, the ultimate affirmation. Sorry, moderator, categorical kasi yung tanong ko eh. Paulit na lang ang tanong, bro. Ulit yung tanong. So, Ay, nako naman. sabi mo kasi, yung church nagde-declare Midan. Categorical yung tanong ko. So ano yung, saang panig yung dineclare ng church dyan? Yung mga erroneous theologians dun sa application nila? Or dun sa mga theologians na tama yung application na kinabibilangan ni Mackenzie? Sagot. Mali ka dyan. Ayan ang categorical, bro. Anong pipiliin mong categorical? Lahat ng nakasulat dito sa aking binasa, mga mali, kaya nga erroneously. Walang sinabi dito na mga tama yung terminong yon. Ang sabi dito, yan daw ay mga maling i-apply sa Diyos. Ngayon, para magamot ng mga Katoliko ang maling terminong yan na ikinakapit sa Diyos, ano ginawa ng simbahan? Sabi ng simbahan, the ultimate affirmation of Trinity, of person, and unity of nature was declared